sanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Nawa sa ating pong napakinggan na mabuting balita mula kay San Lucas ay wag nating o hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa ating pong narinig. Dahil isa ito sa kumbaga kakaiba na pahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad. At kapag hindi natin ito naunawaan, baka sabi nga wrong context tayo at ma-justify natin yung mga maling nangyayari sa atin pong buhay, lalo na pagdating sa pamilya. Kasi narinig natin na sabi magkakaroon ng pagkakabahabahagi o pagkakahiwa-hiwalay sa loob ng sambahayan. Pag sinabi namang sambahayan, hindi lang basta tahanan, bagamat sabi, 2 laban sa 3, 3 laban sa 2, pero bahagi rin ito, pag sinabing sambayanan, ay ang komunidad. Ang ating lipunan, ating simbahan, magkakaroon ng division, pagkakahiwa-hiwalay. At hindi yun maiiwasan, lalong-lalo na kung mayroon tayong mga pinaninindigan at dapat tayong matutong manindigan, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng mabuting balita, usapin tungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga sa unang bahagi pa lang, sinabi na ni Jesus na naparito siya upang magdala ng apoy. Yung apoy, siya yung nagpapaalab. At ang apoy ay ginagamit natin din bilang pagpapakilala sa Espiritu na ibinibigay sa atin. Nung tayo ay binyagan, tayo ay tumanggap ng biyaya ng Espiritu Santo. Sinundan pa yan ng mga sakramento na atin pong tinanggap. Sa tuwing tayo po ay nagmimisa, dumadalo sa misa, tayo ay pinag-aalab. Ang apoy na nasa atin ay pinag-aalab. At hinihikaya tayo na mag-alab ito sa atin nang tayo rin naman ay matutong manindigan. Bilang Kristiyano,
Hindi tayo inihingi o tinatawagan na manahimik lamang kung mayroon mga issues, kung mayroon mga usapin sa ating lipunan na may kinalaman din lalo na sa ating pong pananampalataya, ang mga salita ng Diyos. Pag sinabi ng lipunan, magkaroon tayo ng death penalty, ang sabi ni Jesus, huwag kang papatayin. So, kailangan tayong manindigan. Pag sinabi ng lipunan, payagan na natin magkaroon ng divorce. Pero ang sabi ni Kristo, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalayin ng tao. Doon yung division, doon yung pagkakahiwa-hiwalay na dapat nating maunawaan. Kasi kung uupo ka lang, mananahimik ka lang, sayang yung biyaya. Sayang yung espiritu na nasa atin. At inaasahan nga ni Kristo na sana, sabi nga nag-aalab na ito. Naglalagablab. Kailangan natin maging apoy. Ang apoy, liwanag din ang dulot ng apoy. Pero ilan nga ba nga sa atin ang nananahimik? Ilan sa atin ang nagiging duwag? Na manindigan sa mga usapin na dapat tayong manindigan. So ito yung sinasabi ni Kristo na hindi maiiwasan at hindi rin naman, minsan kasi sa pag-iwas natin at sinasabi natin, sige na lang para walang gulo. Diba ganun ang nagiging prinsipyo natin o mentality natin? Sige na, pagbigyan na natin, bigay na natin ng gusto para tahimik ang lahat. Pero hindi yun Baka ikapahamak nating lahat kung tatanggapin natin ang ganyang pag-iisip. Kaya nagsasalita tayo at inaasahan nga sa atin na magpahayag ka ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito, lalong-lalo na sa panahon na kailangang marinig ng bawat isa ang mensahe ng mabuting balita. Kung mangyari man ito sa ating pamilya, na ngayon, hindi naman salita ng Diyos ang nagiging daan o dahilan ng paghiwa-hiwalay, kasi ang pag-aaway-away natin, anong pinagmumulan? Yung mga prinsipyong baluktot, yung pera, yung kayamanan, ari-arian, yan ang pinag-aawayan ng bawat pamilya o ng sambahayan natin. Kaya nga milyon-milyon ang pinag-uusapan at dito nagkakahiwa-hiwalay na. Pero hindi ito ang sinasabi ni Kristo. Kaya nawa, ilingin natin patuloy sa Diyos na maging malinaw sa ating pangunawa ang mga ipinapahayag sa atin ni Kristo. Amen.